Ayan mga guys, mga kasuki, good day. Ayan, Sabado ngayon. Nag-overhaul ako ngayon ng isang, ginagawa ko ngayon ay nag-overhaul ako ng isang Seiko 5 automatic. Ayan mga kasuki. Ito yung ano niya. Ito yung dial niya. Seiko 5 automatic. Yan, ang makina niya ay 7S 36 gold plated. Ito yung kaha niya. Ang may-ari nito ay may-ari din nung G-Shock na ginawa ko, na pinalitan na ko ng bracelet, battery, tapos yung top casing. So ito ngayon ino-overhaul ko siya. Ayan, general cleaning mga kasuki. Yan, pag nagje-general cleaning ako mga kasuki o naglilinis ng relo, isa ko talaga yan binabras. Grabe dumi nito mga kasuki. Talagang pinasok ng dumi. Ang nangyari kasi nito mga kasuki, ay pinasok ng tubig. Yan ang sabi ng may-ari nito. So makikita nyo ang kaibahan nung nalinis na at saka hindi pa nalinis, kasi binidyo ko, pinicturan ko. So yan, ganyan ang pamamaraan ng paglilinis ko mga kasuki. Isa-isa ko yan binabras, para pati yung mga jewels nya, yan yung makikita nyo na parang kulay pink. Yan yung mga jewels nya, malinis, matanggal yung mga dumi na mga nakasiksik. Lalo na kagaya nito nabasa, sabi ni may-ari, so pinasok ng tubig. O yan, itong iba mga kasuki, nalinis ko na to, yun, tumatalsik. Ito rin, kinaskas ko na ito. Grabe dumi nito kanina, na nilimaid o kapit yung dumi. Yan. So ang ginagamit nating panlinis yung fluid. Meron ding iba or cleaning solution, pero madalas ang ginagamit ko talaga fluid. Yan mga kasuki. Meron nga pala itong sirang pyesa ito mga kasuki. Ito yung ito sa may ratchet wheel. Yan yung parang stopper nya. Putol yan. So papalitan natin mga kasuki. Ito. Mahaba ito Tapos meron pang paayan. Ayan, ito. So papalitan natin yan. Wala naman akong ibang nakitang diferensya nito, so yun lang. Kasi nang nakita ko ito, nakasiksik dito doon sa may balance wheel, kumalas na siya. Ngayon itong nililinis ko mga kasuki, ito yung transmission wheel. Yan. Sa self winding pala mga kasuki, sa mga battery, sa mga automatic, itong tatlo na ito importante. Yan, full lever, transmission wheel, at saka reduction wheel. Yan, kita natin. So ayan siya mga kasuki, ayan, kita nyo naman yung panlinis niya, nangungulay itim. Tapos ayan na yung mga pyesa na mga nalinis na iba. At saka itong tatlo na to mga kasuki, yan, yan tatlo na yan, full lever, transmission wheel, tsaka reduction wheel. Yung tatlong pyesa na yan mga kasuki, magkakatuwang yan, magkatuwang yan sa pagkakarga ng self winding. Ito kasi may pangil ito,
merong tulis to dalawa sa bawat dulo niyan. Pag napudpud niyan, yan mga kasuki, pag napudpud yung talim niyan o yung pangil niyan, ang pinakatulis niyan, kailangan ng palitan. Yan. Meron yang yan mga kasuki, yan, parang makikita ninyo, meron yang tulis yung dalawa na yan. Tapos ito pag napudpud na yan, pag napudpud na, kailangan palitan na to. Tapos itong gitna nito, lumalaki butas niyan, kay ikot niyan dito, nakasalpak yan dito. Ito lumiliit din ang butas nito, napupudpud, paiikot nito dito kasi nakasalpak yan dyan. Ayan, ganyan. Ngayon ito namang transmission wheel, merong gear yan dito sa gilid, yan sa gilid dito. Yung gear niyan pag napupudpud yan mga kasuki, palibot na yan mga pangil niya, pag napudpud kailangan na ring palitan. So magkatuwang itong tatlo na ito sa self-winding na yan mga kasuki na yan. So yun, pag nagka-problema ito, pull lever at saka itong reduction wheel, kailangan palitan na. Mas maganda ang ginagawa ko mga kasuki, tatlo yan pinapalitan ko ng bago, para kahit na general cleaning siya, magpapunction siya ng maayos, basta't okay itong tatlo na ito. At kung kinakailangan palitan. So ngayon ito naman, sa ngayon itong tatlo na ito, nakikita ko mga okay naman siya. Pwede pa siya, hindi pa pudpud yung mga dito niya dulo, hindi pa malaki butas. Kasi pag malaki ng butas nito mga kasuki, ang ikot niyan alog-alog na siya, hindi na siya makapag-ikot ng maayos at makapagkahig. Ayan, para magpondo siya doon sa barrel drum. Ayan, ito yung barrel drum. Ayan, kasi yan ang nagpopondo, itong tatlo ito nagpopondo, na i-release naman ito para tumakbo itong mga ibang pyesa, mga gear, tapos papunta dito sa balance wheel at yan ang iikot-ikot. Yan. So yan mga kasuki, ayan mga kasuki, ito yung pyesa na papalitan natin. Ito yung putol, ito na yung pamalit natin. Nakalagay ito mga kasuki dito yan, nakalagay dito. Yan, sa ilalim ng ratchet wheel ito. Yan, ratchet wheel. Nakalagay yan sa ilalim ng ratchet wheel. Ito yung dati niya putol. So yan, papalitan natin ito. Yan mga kasuki. Ito na, overhaul na natin. Assembling na tayo. Ina-assemble ko na. Tapos ina-assemble natin. Nilalangisan ko na. Nilalangisan natin bago ibalik. Ayan. Ayan na siya. Ayan, mapansin ninyo, malinis na siya mga kasuki, ano? Ayan. Nangingintab na. Ayan mga kasuki. So yan mga kasuki, no, ito na yung Seiko 5 na in-overhaul ko, full plated 7S36 ang makina. So yan, kondisyon na siya, ganda na ang takbo niya, no. Yun na ang gasket nito mga kasuki, dito pinalitan ko ito. Tapos itong pita niya, yun pa rin yung dati, itong crown nilagyan lang natin, no? Nilagyan ko ng silicone. Ayan mga kasuki, nilagyan natin ng silicone para protection na rin. I-recommend ako na palitan ito ng crown, baka orderan natin kasi yung gasket niya medyo may tama na, wala tayong pang replacement na gasket eh. Mas maganda bagong crown na, kasi yung gasket nun bago rin at saka fitted talaga dito para sa relo na ito, para sa tubing niya. So yun po, protection muna, nilagyan natin ng silicone
pinalitan natin yung gasket kasi itong dating gasket niya sa likod is flat na, para kahit papaano mabasa man, hindi maiwasan na mabasa, hindi rin kahit papaano basta-basta mapasok ng tubig. Kasi yun nga ang nirereklamo ng may-ari nito, na papasok ng tubig. Kasi sa katagalan mga kasuki, ang gasket talaga nito lumulutong. Yan, at saka nadidisforma. Kasi pag ina-adjust natin yan ng petsa, yan, hinihila tapos pasok. Yun. So yan, okay na to, no? Mapakinabangan na niya. Yan, isang rilo na naman ang nagawa natin at naayos. Yan, mapapansin niyo naman na makintab na yung mga kuha niya, yung makina niya. Hindi katulad nung unang bukas natin kikita nyo naman sa video na kuhan talaga ng dumi, no? Lahat ng mga parts niya. So yan, ngayon makikita ninyo na makintab na. Yan. At saka yan, konting kuhan lang, kuhan na kaagad ang kanyang rotor. Yan. Ayan, katulad lang bago natin, nung binuksan natin ito, punong-puno ito ng dumi. Yan, itong pinaka-rotor niya. At saka itong ano niya, itong bridge. Yan. Pati yung likod nito ng rotor, maruming-marumi. So ngayon, okay na ito. At mapakinabangan na niya, magagamit na. Ayan. Tayo naman, meron namang warranty sa ating mga ginagawa na 1 month warranty. Ayun mga kasuki, salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at panonood sa aking mga uploads. Thank you very much. So yun mga guys, mga kasuki, nung huling vlog ko ay puro Casio quartz ang mga ginawa ko. Ngayon naman puro Seiko 5 automatic. Ayan mga kasuki. So ito yung huling in-overhaul natin, in-overhaul ko na Seiko 5 7S36. Ngayon ito naman in-overhaul ko rin 7S din to siya mga kasuki. Ayan. Ang problema nito is ayan, 7S26 ito mga kasuki. Ang problema nito, sabi ng may-ari, ay huminto lang daw siya ng bigla. So nung chinek natin, marumi. Ayan, katatapos ko lang mag-overhaul. Ito nga yung pinaglinisan niya. Ayan, kita mo niya naman. Ayan, ayan yung pinaglinisan niya. Madumi, no? Ngayon, overhaul ko na ito. Ito hindi ko na i-video pag-overhaul. Ito naman ang susunod ko mga kasuki. Yan, ito Seiko 5 din, 7S26 din yan siya. Ang problema ako nito mga kasuki, kasi almost magwa 1 week na to sa akin. Ito hindi ko mabuksan. Yan o. Kahit anong pilit kong bukas ng plies, hindi mabuksan. Tapos dinala ko doon sa Cubao, wala silang pambukas kasi may pambukas nito na sinasalang yan mga kasuki. So yun, ang nangyari, ang ginawa ko, naisipan ko, bumili ako ng W40. Talagang effective pala talaga itong W40. Binugahan ko to ng W40 mga kasuki. Ayan, ito binugahan ko siya. Ayan, ang nangyari is mga nakadalawang buga o 3 buga ako. Tapos pinatagal ko ng mga 15 minutes, 10 to 15 minutes. Ayun, nabuksan ko siya. Nabuksan ko ng plies. Kasi nag-penetrate yung W40 dito sa palibot niya. Hindi naman pumasok sa loob
Dito lang naman siya. Ayan, nabuksan ko siya. Akala ko kinalawang, hindi naman siya kinalawang. Ayan, hindi naman kinalawang itong takip niya. Yung iba kasi kinakalawang yan. Kagaya nito nung nilinis ko yung likod nito. Ito, ayan. Ito hindi naman kinalawang. Okay naman siya. So, linis lang. At yun nga, napakarumi. So, ito ang isusunod kong i-overhaul mga kasuki. Yan. So yun, tip lang sa inyo, no, W40, maganda pala talaga siya. Mabubuksan pala talaga kahit anong kinakalawang na bagay. So yan. Puro overhaul naman tayo ngayon ng automatic. Yan, yan. Ay, good day sa lahat mga kasuki. Thank you. So yun, itong dalawa pwede na kukunin daw ito ngayon din kukunin. Magkaiba may-ari niyan. May-ari nito yung ginawa kong G-Shock na Casio, na puro Casio yung ginawa ko. Ito naman kahapon to dinala, so ngayon ko in-overhaul. Ito naman kung hindi mamaya ay bukas na. Yan. Thank you mga guys, mga kasuki.